Ay mga gasa ko mga kasimanwa, taga Bacolod, taga Iloilo, Ilonggo. Once again, this is Ilonggo in Canada and for this vlog, magtatagalog tayo ngayon. Kasi marami tayong followers no na nagrereklamo na hindi nakakaintindi ng Ilonggo. Kaya para sa benefits ng lahat, magtatagalog tayo ngayon for this vlog. And yung topic natin ngayon, bakit pinipili ng mga employer na mag-hire ng mga Pinoy na nasa ibang bansa compare sa mga Pinoy na nasa Pilipinas na. Ito yung napili kong topic kasi isa ako dun sa mga direct hire na nasa Pilipinas bago i-hire at medyo nag-struggle kasi sa sistema ng Pilipinas at hindi ko sinasabi na mali ito kasi ginawa ito ng Philippine government para protektahan yung mga OFW natin. Pero ito yung, dahilan kung bakit tumatagal yung hiring process ng isang empleyado or nahihirapan yung mga employer mag-hire ng mga Pinoy na nasa Pilipinas compare na nasa ibang bansa. So sa video na 'to, ishe-share ko sa inyo yung mga experiences ko kung bakit mahirap ma-hire na nasa Pilipinas compare 'pag nasa ibang bansa. So bagong lahat, ano nga ba yung direct hire? Yung direct hire 'pag ikaw ay hinire ng employer mismo na walang anumang agency na involved. At ang employer mo mismo ang magpo-process ng lahat ng requirements mo para makapunta dito sa Canada. So unahin natin sa process ng ating employer 'no. So ito pala yung tinatawag na POLO. Isa itong ahensya ng ating pamahalaan para maprotektahan ang ating mga kababayan sa mga nagte-take advantage 'no or mga scammers. Sila yung magte-take advantage sa ating mga kababaeng Pilipino na nagnanais mag-apply sa Canada. Pero 'pag dumating dito ay lubog sa utang. Bakit? Kasi noon naging, kalakaran ito. Halimbawa 'no, 'pag may business yung isang, tao dito sa Canada, nag-o-offer siya ng, lamea sa isang, tao, pero kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para makapunta dito sa Canada. Magbibigay siya ng lamea or job offer para makapunta dito yung taong yun sa Canada, pero magbabayad yung taong yun ng napakalaking halaga sa isang, employer at yung taong yun 'no, magdudusa talaga 'no, magsi-struggle kasi napakalaki yung binayad niya sa isang, employer para makapunta sa Canada. Parang binayaran niya yung, work permit kumbaga o yung lamea para makapunta siya sa Canada. Pero pagpunta niya dito, nung napunta na dito, o-offeran lang siya ng, maliit na, suweldo na mahihirapan yung taong yung maka-recover sa buhay niya dito sa Canada dahil inutang niya pa yung pera 'no, sa pambabayad lang sa isang, employer na yun na nag-take advantage sa kanya. Kaya ganyan yung kalakaran noon. Kaya ginawa itong, POLO ng ating Philippine government para maano na, ma-stop na yung mga kalakarang ito. Kaya grabe na 'no, actually binana yung direct hire sa Pilipinas, eh. Kaya grabe yung mga requirements na dapat, i-submit ng isang employer sa POLO para mapatunayan na siya ay legit na company or employer na may kakayahang mag-hire ng, isang foreign worker sa Pilipinas. Kung makikita niyo, ang daming kailangan i-submit ng isang employer para ma-aprubahan siya ng POLO dito sa Canada. So by the way 'no, yung POLO dito sa Canada ay dalawa lang 'no, isa sa Vancouver at yung isa nakalimutan ko na basta East and West yun. Kaya hindi basta-basta yung direct hire sa, Pilipinas. So sasabihin ko na 'no, ano bang kaibahan ng, direct hire 'pag nasa Pilipinas ka at nasa ibang bansa ka? 'Pag direct hire ka sa Pilipinas, eto yung kailangan i-process ng iyong employer para makakuha or maaprubahan siya ng POLO at kung naaprubahan siya ng POLO, ipapasa niya 'to sa kanyang hinire at yung kanyang hinire may ipa-process pa sa Pilipinas, sa POEA. Kailangan pa siya makakuha ng OEC, yan yung ipapakita ko sa inyo mamaya. At 'pag nasa ibang lugar ka
Katulad nung, halimbawa nasa Dubai ka, Taiwan man, 'pag dumating yung visa mo at may visa stamp ka na, napasa mo na 'no, kung saang lugar ka man, natata ka na ng, visa stamp. Ibig sabihin yung passport mo meron ng nakalagay na visa visa ng Canada 'no, may parang, stamp na sa loob. Ibig sabihin nun puwede ka na kumuha ng ticket at lipad na. 'Di na kailangan mag-process ng, employer mo ng mga ganito sa Polo at yung 'di gaya sa Pilipinas, hindi mo na kailangan mag-process pa sa POA na para makakuha ng OEC. Yung OEC ay, Overseas Employment Certificate. Ito yung kailangan i-process ng, isang, hinire sa Pilipinas para makalusot siya sa immigration diyan sa airport natin sa Pilipinas 'no. Ito yung kailangan i-process. So, ano nga ba yung mga requirements 'no? So, ito yung ita-tackle ko ngayon. So, eto yun, grabe. 'Pag naalala ko 'to, grabe yung stress ko dito. Can you imagine 'no, hindi lang yan phase 1, may phase 2 pa. So, dalawang phase yan, grabe. So, i-summarize ko lahat. Sa phase 1, passport madali lang kasi 10 years na yung passport natin diyan sa Pilipinas. Sa phase 2, valid work visa, entry work permit. So, dapat may valid work visa ka. So, yan na yun. Pasa mo na sa Manila, natataka na 'no. At number 3, employment contract. At number 4, company profile. Ipinasa 'to lahat ng aking employer sa akin, 'no. Follow endorsement letter addresses to administration seeking exemption from the ban on direct hiring. So, sabi ko nga kanina 'no, binana sa Pilipinas yung direct hire. Kaya grabe, mahirap kumuha ng, direct hire or mahirap 'no, maging direct hire, diyan sa Pilipinas. So, additional country specific requirements, eto LAMEA. Eto yung, parang job offer 'no, na nagpapatunay na, may legit kang trabaho sa Canada. So, additional requirement support, eto lahat, diploma, certificate of employment, eto lahat yung, prinocess ko sa POA. At number 7, notarized statement on how workers 'no, ibig sabihin lahat ng, mga documents na 'to, papa-notarize ko pa 'no, sa isang abogado. So, imagine mo sa phase 1 pa lang umabot ako ng isang buwan diyan 'no, grabe. More or less 1 month 'no, pagkaalala ko more than 1 month ata. So, sa phase 2, eto medyo mabilis 'no, less than a month na process ko 'to kasi e-registration lang, compliance form, medical meron naman ako finorward ko na, pre-employment seminar 'no, nag-seminar ako online at, PDOS gano'n din, POA clearance 'no. So, lahat 'no, kailangan mo pang antayin 'to. Sa phase 1 'pag na-process mo lahat mag-aantay ka ng 2 weeks ata 'no, minsan 3 weeks pa. At, may time pa 'no, na nag-email ako sa POA sa amin, hindi pa pala nabasa ng isang, POA na staff yung aking email kaya kinailangan ko pang pumunta sa kanila. Kaya grabe gano'n ka-stressful yung, direct hire 'no, na pathway papuntang Canada. So, i-summarize ko lang lahat 'no. 'Pag mas mabuting nasa ibang lugar ka, wala ka sa Pilipinas, 'pag isa kang direct hire. Mas madali, mas mabilis, compare 'pag nasa Pilipinas ka. Ito yung dapat i-process mo, 'no. Sa case ko 'no, iba-iba namang, sitwasyon, eh, depende yan sa kung gaano kabilis yung iyong employer at kung gaano din kabilis yung, taga-POA staff at yung volume ng mga nag-a-apply 'no. Sa case ko umabot ako ng 2 buwan 'no, sa POA pa lang, sa pagkuha pa lang ng OAC at sa pag-aantay ko ng, Polo umabot ng 4 months. So, grabe yung prinases ng aking, employer. Kasi January nakuha ko na yung visa ko, na-approve na yung aking visa, pinasa ko siya sa Manila for visa stamp, mga February ko siya na-receive. 'Pag gano'ng case, 'pag nasa ibang lugar ako, 'pag na-receive ko na yung visa stamp ko, puwede na ako kumuha ng ticket, eh. Tsaka puwede na akong, makalipad agad sa Canada, gano'n lang kabilis 'pag nasa Dubai ako or Taiwan. Approve yung visa, forward mo sa kung saan mang, lugar ka 'no, forward mo for visa stamp, patatakan mo. 'Pag nakatatak na, matic puwede ka ng kumuha agad ng, ah, ticket. Pero 'pag nasa Pilipinas ka, wow!
ito yung mga dapat i-process ng iyong employer. So, sa'kin umabot ng 4 months at 2 months para sa pagkuha ng OEC lang. So, gusto ko lang, ulitin 'no, case ko 'to 'no, iba-iba yung mga case ng, pinagdaanan ng ating, mga kababayan 'no. Depende 'yan kung gaano karami yung volume ng, nag-a-apply at, kung gaano kabilis mag-process yung, taga-POA, yung employer mo at ikaw rin mismo. So, in short 'no, yung direct hire is, hindi madali. Pero 'pag na-hire ka naman 'no, at pinagdaanan mo lahat ito, napaka-worth it lahat 'no. 'Pag nalampasan mo na lahat ng ito, wow, napakasarap sa pakiramdam. Kaya sa mga kababayan ko 'no, na gustong mag-direct hire, um, ano lang 'no, 'pag nasa stage kayo ng, stress waiting, kumalma lang kayo, relax lang kasi kung para sa inyo ay para sa inyo. So ito lang yung video na 'to 'no. Ulit, this is Ilonggo in Canada again. Sana nakatulong ako. Thank you and God bless.